Hello, friends. Welcome to my YouTube channel, Attorney E Immigration Lawyer, pati na rin po ang ating Facebook page, Attorney E Immigration Lawyer. My name is Attorney Elaine Antonio Bordeaux. And today's episode po ay tuloy tayo dun sa ating topic na US citizenship or N400 naturalization. Ito po ay para dun sa ating mga kababayan na naging permanent resident and gusto na nilang maging US citizens. Okay? So, last episode, we talk about yung mga requirements and parte po ng requirement ay yung interview kung saan kayo ay bibigyan ng test. Dalawang klase po ang test, English and civics test. Okay, before we start, I want to introduce myself muna. Attorney Elaine Antonio Bordeaux. I've been practicing U.S. immigration law since 2008 po. And so I only do immigration law. So 16 years of immigration law practice. Ako po ay isang member ng American Immigration Lawyers Association. And of course, I represent clients from all over the US, pati na rin po ang mga clients, most especially from the Philippines. Okay? Kasi po ako po ay galing sa Pilipinas. Okay, going back to this. So merong dalawang klase ng test, isang civics test and English test. So ang test po generally ay sa English, okay? Yung civics test po ay tungkol sa American government and history. Yung English ay kailangan yung ipakita ang yung ability to read, write, and speak basic English. So wag po kayong matakot kasi marami pong nai-intimidate, marami pong natatakot sa test. Kapag nagkaroon kayo ng green card, di ba, generally 10 years naman, ay meron kayong pagkakataon na mag-review kung gusto nyong maging US citizen. Meron po tayong isang episode doon sa mga benefits. Ano ba yung mga benefits kung ikaw ay US citizen na? Alright, so today's topic, paano ba maging exempted dito sa English and civics test? Okay. Before I talk about this, ang mapapayo ko po ay isipin ninyo, if you want to become a US citizen at hindi kayo pasok dito, i-prepare nyo na ang sarili nyo, ang inyong mental state. So, isipin nyo na magte-test kayo and you're going to pass this, okay? Marami na po mga resources available online. Andiyan ang YouTube, may mga discussion, may mga question and answers, and meron pong mga citizenship workshops, kung tawagin po nila, usually sa simbahan, or mga non-profit organizations ang nagko-conduct nito for free. And also, kung gusto po ninyo talagang ma-improve ang yung ability to speak, write, and read English, ay may mga community colleges po na nag-offer ng English as a second language courses. Meron po mga free and then meron din po na minimal lang ang payment. So tuwang-tuwa po ako kapag ang mga kliyente ko or the people that I know na kahit po may edad na sila because they got here to the United States, talagang nagpupursige po silang matuto. Especially po yung mga hindi confident sa kanilang ability to read, to write, and speak English. So sa mga eskwelahan po, yung mga community colleges, mag-inquire po kayo. Okay. Alright, so sa dalawang test, English and civics test, what happens dun sa English test, habang tinatanong ka, habang nagbabasa ka nung tanong na about American government and history, iniobserbahan ka na ng immigration officer. Okay? So, kung nababasa mo, nasasagot mo ng tama, ay yun na po yung English test. So, ang problema po ay kung hindi nyo po mabasa, hindi nyo po masagot, doon po nagkakaroon ng problema. So, out of 10 questions, kailangan po sa civics test ay maipasa ninyo ang 6. Okay? And, pero meron po mga exempted dito sa mga test na to. So, general rule, magte-test po ang lahat. Pero meron din pong exemptions, and I'm gonna talk about the exemptions. So meron pong tinatawag na 50-20. Yung 50-20 exemption, ito po yung para sa 50 ang edad pataas
and 20 years ng permanent resident. Ayan, exempted na po kayo, pwede kayong mag-request na hindi na kayo mag-English language requirement. Pero, magsi-civics test ka pa rin. So, you're not totally free from the test. Okay, so 50-20, 50 years and older, tapos 20 years ng permanent resident sa US. Ito pa po, 55-15, 55-15. Yan. Galing ko na mag-Spanish. 55 or older ang edad, and then 15 years ng permanent residence sa US. Okay? So, exempted lang sa English language, pwedeng mag-request, pero meron pa ring civics test. Alright? Now, meron bang case na, or cases na totally hindi na mag-English or civics test? Okay. Yes, meron po. Ito po ay para doon sa may mga they're unable to comply with this requirement because of physical or developmental disability or mental impairment. So, merong physical or developmental disability or mental impairment. Okay? What you're gonna do is you have to submit a form N648. Dapat po must be completed ng lisensyadong doktor or clinical psychologist. Ayan. Okay? So, may mga cases po na dating worker, temporary worker na naging permanent resident, pero habang umidad po, of course, yung iba nagkakaroon ng sakit, meron po nagkaroon ng dementia, meron nagkaroon ng stroke, at nahihirapan ng makamemorya. Alam nga naman pong hindi yun pag US citizen, di ba? Dahil lang nagkasakit. So, dito po papasok yung exception na to. And you can file for this kung ganito po ang inyong sitwasyon. Okay? Pero kailangan po ng medical certification for disability exceptions. Ang tawag po dyan ay Form N648. Okay. Paano po kung hindi nakapasa? Ayan. You will be given 2 attempts to take the English and civics test and to answer all questions relating to your application in English. Okay. Now, if you fail in any of the tests at your initial interview, kung meron ka pong hindi naipasa, you will be retested on that portion between 60 to 90 days. So, i-reschedule po. Meaning, magkakaroon ka ng another test na you will be given another chance. Okay? So, general rule ay dapat pong mag-test ng English and civics test. Ito po yung ginagawa during the interview. Pero, kung pasok kayo dun sa 50-20 or 55-15, ay pwede kayong mag-request ng English language exemptions. Pero, magte-test pa rin ng civics test, ha? Now, para naman po doon sa merong physical or developmental disability or mental impairment, ay pwede po kayong mag-request ng medical disability exceptions to English and civics test. Okay? Yan po. Alright, so sana po ay nakatulong ako sa inyo. Kung gusto niyo pong magtanong, mag-type kayo sa comment section. Huwag po kayong magbigay ng private and confidential information, ha? Marami pong mga scammers dyan. And marami rin din pong mga chismosa dyan. Sorry, Pero kung gusto niyo pong schedule ng private and confidential consultation with me, mag-text kayo 713-315-7793 or mag-email kayo eb@eboardlaw.com. Mag-text kayo and we will send you instructions on how to pay the consultation fee. Ayan po. I handle all types of immigration cases. Kung gusto niyo pong maging kliyente ko, mag-text or mag-email po kayo. Pero ang una pong step ay mag-schedule ng consultation po. And I only do Zoom online consultation. Ayan po. Ako po si Attorney Elaine Antonio Bordeaux. Until next time po, maraming salamat. Bye!